Itong si Lucas or si Adrian Bersamin, maliban na nagre-report ito direktaman kay Lucas Bersamin na uncle niya or lolo, ay mayroon pa pala siyang special task kay Marcos na maging bagman. So isa lang ito sa mga inihayag doon sa mga ebidensyang hawak ni Congressman Leandro Liveste. Mayroon itong pagtutugma sa binanggit ni Yusek Bernardo na nag-deliver sila nung panahon na yon, March 2024, mga kababayan, or March 2025 rather, last year, ng mahigit 2 billion pesos or almost 2 billion pesos. Totoo sa revelation ni Saldico. At ganoon din po ang pagbubunyag na ginawa ni dating DPWH Secretary, bagman din ito ni Bunuan, kagaya ni Yusek Cabral, na ginamit din sila ni Marcos at nila Romualdez. Itong si Yusek Bernardo, 2 billion pesos. Ang sumalo sa Nara Street, dyan sa may Forbes Park, si Adrian Bersamin. At kung hindi si Adrian Bersamin, si Jojo Cades ang nandun. Mga bagman operators ni Marcos po ito, na itinago, ibinaon niya dyan sa loob ng Department of Justice. Si Jojo Cades, wala na rin ngayon, hindi na rin makita ito. At itong si Adrian Bersamin, Presidential Legislative Liaison Office o sa PLLO bilang head. At the same time, direkta din ito nagre-report kay lolo niya Lucas Bersamin. So, totoo ang binabanggit na ito sapagkat may CCTV footage na talagang nagkausap, pumunta, may mga kasamang abogado, itong si Yusek Adrian Bersamin kay Congressman Lian Liveste sa bahay nito sa Batangas. Bibigyan po natin ng katugunan o pagpapaliwanag na rin mismo itong lumabas na balita, ulat mula sa GMA at sa iba pang mga media tungkol sa pagka-identify sa dating Undersecretary for Presidential Liaison and Legislative Office or PLLO, Presidential Legislative and Liaison Office. Ito po yung parang tagapagtulay, tagapag-ugnay ng Malacanang para sa mga legislative measures in agenda na nais ipaabot o ipa-prioritize at ipa-move on for legislative action ng Office of the President, PLLO, Presidential Legislative Liaison Office. Undersecretary po ang level na namumuno nito na kategorya at yan po ay si dating former Undersecretary Adrian Bersamin. I think apo ito sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Maliban pala kay dating DOJ Secretary Jojo Cades na nag-resign na rin, itong si Adrian Bersamin ay itinuro din po ayon doon sa lumabas na mga text message exchanges niya kay Marcos Jr. Noong nakaraang taon ay runner at bagman na siya din po ang itinuro ni Saldico na tumatanggap o naglilinya kay Saldico o kay Romualdez para gumawa ng deliveries at ipasiguro na ang utos ni Marcos Jr. sa kickback na dapat mai-deliver 2 billion pesos per month ay maipatupad nila Saldico at nila Martin Romualdez. So pag sinabing bagman, ikaw po ang pinagbibigyan ng mga kinulimbat at kinurakot o ninakaw at dinurubo na pera. Sa iyo dumadaan yan pong ibig sabihin ng bagman. At ikaw ang nagpapacilitate niyan para makaabot sa principal mo. Ang principal mo ay si Marcos Jr. Sa katauhan po, kung ang kaso po at ang pinag-uusapan natin ay si dating Undersecretary at head ng Presidential Legislative Liaison Office na si Adrian Bersamin. Si Jojo Cades po, ganun din ang kanyang role. No? Dalawa sila badi-badi. Tatlo pala yan, may isa pa doon na naglilinya din para magkakapera. Ang mga tauhan ni Marcos, nagpo-front din siya. Dating Undersecretary Trigib Olaybar. Itinuturo po ito na BFF ni Amina Pangandaman, dating Budget Secretary ni Marcos.
So nakikita mo talagang napapaligiran ng mga sindikato na personalidad at operator sa sindikato sa pangungulimbat at pandarambong sa kaban ng bayan itong gobyerno ni Marcos Jr. at kasama si Romualdez. At ito pong text messages na ito, di umano, ay sa pagitan ni Adrian Bersamin at ni Marcos Jr. ay nagpapahayag ng report o pag-update ni Adrian Bersamin kay Marcos Jr. No? At binasa ito ng isang representante dyan sa Kongreso sa isang press briefing, itong si Antonio Tinio na urban operative ng CPP, NPA, NDF at mukhang ngayon po ay lumalantad na they are drawing the line itong Communist Party of the Philippines, New People's Army, NPA, NDF. They are drawing the line against Marcos, no? Matapos nilang pakinabangan at ginamit si Marcos bilang protector, benefactor, financier kasama ni Romualdez. Ngayon po, itong grupo ng CPP, NPA, NDF ay biglang pumapanig na sa taong bayan dahil na-isolate sila at nailalantad ang kabulukan nila sa alyansa na dati nila kay Marcos at kay Romualdez. No? So itong si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers Party List, isa sa mga kongresista sa House of Representatives na ipinakita ni Congressman Leandro Liveste ang ilang mga text message exchanges na ito na sa pagitan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin at ganon din po kay Marcos Jr. At kasama din po sa naipakita ng o nagkaroon ng pagkakataon na makita ang naturang text messages ay si Congressman Igay Eresi from Caloocan. Ano po ang mga ilang nilalaman ng text message na yon or messages exchange nila Marcos Jr. at Adrian Bersamin? Ang unang binasa doon ni Antonio Tinio na nagpapaabot si Adrian Bersamin kay Marcos Jr. na may delivery na ng pera at kinocompute na niya kung tama ang mga deliveries ayon sa napag-usapan. So ganon ang tono. Sumagot si Marcos Jr., sige sasabihan ko si John Barry or Biri, no? John Baris. Kung sino man yon, ang pagkakaalam ng mga nakakakilala dito, isa yan sa staff ni Marcos at driver sa lugar nila sa Forbes, no? Itong si John Baris o parang staff niya doon sa bahay nila. So, itong si Lucas or si Adrian Bersamin, maliban na nagre-report ito direktaman kay Lucas Bersamin na uncle niya or lolo, ay mayroon pa pala siyang special task kay Marcos na maging bagman. So isa lang ito sa mga inihayag doon sa mga ebidensyang hawak ni Congressman Leandro Liveste. Mayroon itong pagtutugma sa binanggit ni Yusek Bernardo na nag-deliver sila nung panahon na yon, March 2024, mga kababayan, or March 2025 rather, last year, ng mahigit 2 billion pesos or almost 2 billion pesos na pera ang kay Yusek Bernardo naka-armored van or armored car, armored vehicle, ang kay Saldico malimaleta ang dineliver. Just the same, the amount coincides. 2 billion pesos at least ang idineliver sa panahon na yon na nag-message si Adrian Bersamin dito kay Marcos Jr. Yan pong sinasabi natin kay Ping Lacson. Paano niya sasabihin na walang ebidensya na magli-link kay Marcos Jr. Itong si Adrian Bersamin, itinuro ito ni Saldico na mga bagman ito at mga runners kasama sa grupo nila Yusek Jojo Cades from the DOJ at ni Yusek Traigib Ulaybar sa Department of Education nakatago. So ito pala ang mga ground operators ni Marcos. Sila Yusek Adrian Bersamin, sila Yusek Jojo Cades at itong si Yusek Traigib Ulaybar na may direct link bilang BFF ni Amina Pangandaman sa Department of Budget and Management. At may mga linyada kay Bersamin Lucas na dating Executive Secretary kung saan lumalabas ang kanilang mga ugnayan
doon sa unang mga salaysay ni Yusek Bernardo tungkol sa paghingi ng mga proyekto na flood control pero ghost at may mga advance kickback o pagnanakaw o pangungurakot na i-deliver sa kanila. No? Pati itong si Bunuan ng DPWH Secretary ni Marcos. So si Marcos napapaligiran talaga ng mga sindikato. Itinuturo ngayon ng mga trails na ito na mismo sa loob ng Malacanang nag-ooperate ang sindikato ni Marcos. So ang text message exchanges na yon, kung ibabangga ang timeline niya at ang kanyang pangyayari sa mga inihayag sa salaysay ni Yusek Bernardo ng DPWH na bagman operator din at transaction operator ni Marcos at Romualdez through kay Bunuan ng DPWH, tumutugma din ito sa mga naihayag ni Saldico that Marcos was the one orchestrating ng mga malalakihan at maramihang insertions sa budget, pati ang unprogrammed appropriations at ang pagkakaroon ng mga ghost flood control projects na ito at marami pang mga pinagnakaw na mga pondo mula sa infrastructure projects sa kautusan ni Marcos. Of course, hindi magpapahuli ang pinsan niya na si Romualdez. At hindi lamang po text message exchanges ang nailantad hinggil sa ginawa ni Adrian Bersamin. Mayroon din pong ulat na lumabas na pumunta ito kasama ang ilang mga abogado na nag-a-assist sa kanya sa bahay ni Congressman Leandro Liveste sa Batangas. At ito ay may kuha ng CCTV. So, most likely, ang mga text message exchanges sa pagitan ni Adrian Bersamin at ni Marcos ay naibigay ni Adrian Bersamin kay Leandro Liveste nang ang mga ito ay nagkaroon ng pag-uusap hinggil sa worry at concern ni Adrian Bersamin na gagawin siyang fall guy kagaya ng nangyari kay Yusek Cabral, at ganon din posible ang mangyayari sa kanya kagaya ng pagsipa sa kanila ni Marcos nang sila ay bumabaho na, umalingasaw na, binitawan na sila ni Lulo niya Lucas Bersamin at pati ni sila Pangandaman, no? At pati sila Bunuan, pina-exit na. So nagkakaroon ng pangamba itong si Yusek Adrian Bersamin kung kaya po naisipan nito na lumapit o kung ano man ang naglayason o naglinya sa kanila, magkakilala man sila ni Congressman Leandro Liveste, mayroon pong CCTV footage ng pagpunta ni Yusek Adrian Bersamin sa bahay nila Congressman Liveste sa Batangas, at mayroon siyang kasama mga abogado at ang pinag-usapan ay ang pagsasangkot ng mga revelations niya upang magsilbi na backup evidence dito sa pagbubulgar sa pagiging mastermind ni Marcos at nila Romualdez. Dapat po ito ay ipatawag si Yusek Adrian Bersamin, sila Yusek Jojo Cades, kung totoo na hindi po gawa-gawa lang at diskarte ang nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson at pati doon sa ICI. Ito po ang mga crucial yung tatlo na ito na nagsisilbing ground operators nila Marcos at Romualdez at ng sindikato nila maliban pa kay Saldico, kasi si Saldico ang naglilinya dito sa iba't ibang mga contractors, sila nila Yusek Bernardo, nila Yusek Cabral, at ang binabagsakan ng para kay Marcos ay dito umiikot kay Jojo Cades at kay Adrian Bersamin, batay sa lumalantad na mga ebidensya at mga pagpapahayag mula sa mga nakakalap ngayon na impormasyon. So nagdududa na at nangangamba si Adrian Bersamin na pwede po siyang ihulog. That means gagamitin na siya as sangkalan upang ibunton ang sisi sa kanya mula kina Marcos at Romualdez. Ituturo na siya ay nag-ooperate on his own. Pwede ba yun? Pwede ba yun?
na mag-operate si si Adrian Bersamin na hindi sanksyon ni Marcos at ng kanyang lolo na si Lucas Bersamin na pinagkakatiwalaan ni Marcos. Ito na ang ebidensya, mga kababayan. Nagkaroon po ng text message exchanges at mukhang hindi pa kompleto ang ipinakita na kopya ng mga messages na ito ni Congressman Leandro Liveste. Kaya pala gusto nilang manahimik, no? Gusto nila Lacson, nila Tito Soto, at of course nila Marcos lalo na, at ng sindikato niya, gusto nilang manahimik na si Congressman Liveste mag-travel sa abroad at wag nang magbigay ng mga media interviews upang hindi na kumalat at lumaki pa ang mga ebidensya maliban pa sa mga Cabral files, no? So saan ngayon itong affidavit of assurance na nagdeklara na ng revelations niya itong dating bagman runner ni Marcos na si former Undersecretary Adrian Bersamin? Mayroon yatang kopya nito si Congressman Leandro Liveste. Sana ilabas na ito ni Congressman Leandro Liveste, sapagkat ito na po ang pagpapakita na ang sinasabi ni Saldico from his inner circle participation mula doon sa direktang kaalaman at direkta niyang pagiging bahagi ng sindikato, tumutugma ang kanyang mga binabanggit hindi lamang doon sa testimonya ni Sergeant Gutesa. Tumutugma din po ang kanyang binabanggit ni Saldico doon sa mga revelations ni Yusek Bernardo at sa Cabral files at kina Diskaya, no, sa mag-asawang Diskaya. May ilang detalye lang ng pagkakaiba pero ang substance of the revelations ay pareho. At ito ngayon ay nagpapatotoo na dahil pumunta na at nakipag-usap si Adrian Bersamin kung papaano siya nangangamba na nakikita na niya na ihuhulog sila ni Marcos Jr. At gagamitin sila ni Martin Romualdez at ni Marcos bilang sangkalan. So ano pa ang mga ibinunyag at mga ebidensyang ibinigay ni Yusek Bersamin bago siya magiging Yusek Cabral Part 2, no? Alam po natin na pressure ang naging dahilan kung bakit napilitan si Yusek Cabral na humantong sa pagkakamatay. Alam po natin yan, may pattern po ng pressure dahil ang Cabral files ang naglalaman ng mga proyekto at mga insertions at mga allocables at mga unprogrammed appropriations na ginamit nila Marcos at Romualdez at ng buong sindikato sa pagnanakaw ng mahigit 1 trilyong pesos na pondo sa kaban ng bayan. Mayroon din pong kopya nito si Congressman Leandro Liveste. At yan din po ang sinasabi ni Saldico na mayroon ngang mga files na yan at mukhang may kopya din sa kay Saldico ang ilang mga files na mayroon si Cabral. And ngayon, lumabas na talaga ang pagkakataon na mismo ang inner circle ng mga sindikato na tagapagdugtong at tagapag-ugnay ni Marcos ay lumalantad na. Dapat lumantad na rin si Lolo Lucas Bersamin at si Amina Pangandaman at i-corroborate na nila ito mga testimonya na ginawa ni Yusek Bersamin at ngayon nga si Jojo Cadiz hindi na nakikita na naging Yusek din sila. Itong tinuturo ni Saldico na sumasalo ng mga deliveries dyan sa Forbes Park sa lugar nila Marcos at nila Romualdez and even doon sa Malacanang. Kaya yung report ni Adrian Bersamin kay Marcos ay nagpapakita na nag-uulat siya na sir, tapos na po ang deliveries, mayroon dito, may code, and then i-compute ko na lang at i-update kita sir. Ang sagot ni Marcos sa conversation, ilang convo lang ito nila. Sige, sasabihan ko si John Baris. At yun lang. Ibig sabihin po, may iba pang exchanges doon. At marami pang pagkakataon na may mga ganong deliveries na nag-update si Jojo or si Adrian Bersamin kay Marcos Jr. Alangan naman pong fishball ang dineliver. Alangan naman pong kikiam at shumay ang pina-order ni Marcos. Yun po ang mga kickback, pagnanakaw at ninakaw at dinorobo na mga SOP or Standard Operating Procedure ng Kotong sa mga pina-insert niya kay Saldico at kay Romualdez.
na ginawa naman ng dalawang kulukoy dahil nakinabang din sila. So this is a very revealing instance kung saan po ang pagkakataon na ito nagpapakita na mayroon na palang affidavit na hawak. Most likely may kopya nito si Congressman Leandro Liveste at nag-execute na pala ng affidavit niya si Adrian Bersamin as a guarantee for his safety, na kung ano man ang mangyayari sa kanya ay alam na kung saan manggagaling ang threat. Siyempre kina Marcos at kina Romualdez. Sila lang naman ang pinaka-mastermind Tinumbok na rin niya ni Saldico kaya hindi siya umuwi at bumabalik sa ngayon. At ganun din po, no? Anong kakahantungan mo? Baka maging Yusek Cabral part 2 ka or part 3. Kaya tumahimik na si Lucas Bersamin, pinatahimik na siya ni Super Bilyonaryo na kanyang padrino, at ganun din po itong si Leandro Liveste, sinasabihan ng nanay niya na kumalma, tumahimik na. So mayroon palang CCTV na pumunta talaga at nakipagkita pala si Adrian Bersamin at ang mga abogadong kasama niya kay Congressman Liveste. And abangan natin kung buo pa rin ang loob ni Leandro Liveste na ipahayag ang mga na kuha niyang ebidensya mula kay Adrian Bersamin. Mas mabigat po ito kung i-corroborate ni Lucas Bersamin at ni Pangandaman that indeed ang ginawang sindikato sa budget for 2023, 2024, and 2025, utos lahat ni Marcos ang pandaraya na ito at kasabwat sila Romualdez at sang sindikato nila doon sa Kongreso na siya din pong binubulgar ni Saldico. So abangan natin mga kababayan kasi dudugtungan pa natin ito at aabangan natin baka magkaroon ngayong linggo o next week ng panibagong mga pagbubunyag sa naging papel ni Marcos Jr. that there were conversations of him at sa mga runner niya, at malamang mayroon din ito kay Jojo Cades na isa sa mga trusted niyang bagman runner niya rin. Mula doon titinago niya ito sa DOJ bilang Undersecretary sa Department of Justice. Napakalala at napakalawak ng sindikato ni Marcos at nila Romualdez. At ngayon, mayroon na pong naglalakas loob na magsiwalat nito sa katauhan ni former Undersecretary Adrian Bersamin. Ang paglalantad ng ebidensya like text message exchanges sa pagitan po ni dating Undersecretary Adrian Bersamin na namumuno last time or bago siya mag-retire o mag-resign rather sa Presidential Legislative Liaison Office, PLLO, at ang kategorya ng kanyang posisyon, Undersecretary. At ito nga may pinakita na mga iilang mga CP o excerpts ng text message exchanges ni Adrian Bersamin kay Congressman Liveste at kumalat ito. Ngunit hindi pa nagsasalita o naghahayag si Congressman Liveste. Napag-alaman din po natin na pumunta at nakipagkita si Adrian Bersamin kasama ang ilang mga abogado doon kay Congressman Liveste sa bahay nila sa Batangas. At ang pinag-usapan ay tungkol sa pagkakaroon niya ng affidavit of the attestation and declaration kung ano talaga ang mga katotohanan sa likod ng mga deliveries, pangungulimbat at pangungutong sa mga proyekto na kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. At inaantay natin na mailabas ni Congressman Liveste ang naturang affidavit. At ito po ay ginawa ni Adrian Bersamin sapagkat nagkakaroon siya ng matinding pangamba at pag-alala. Dapat lang kasi alam natin kung gaano kalupit ang sindikato ni Marcos kapag nagsiwalat ka sa kanila ni Romualdez ng kanilang mga ginagawang pangungulimbat at pandurobo sa kaban ng bayan at pag-abuso nila sa poder at kapangyarihan nila. Kita nyo naman, nangyari kay Yusek Cabral, bigla na lang siyang namatay, namatay, o whatever, basta patay. So, ayaw din matulad ni Adrian Bersamin na magkakaroon siya ng kahalintulad na kasasapitan kung hindi siya maghahanda ng kanyang mga pagbubunyag. At isa sa nakita niya na pwede niyang lapitan itong si Congressman Leandro Liveste.
dahil malakas ang loob at walang interest na pagkakapirahan niya ang kanyang expose at sincero, no, buo ang loob niya na magpahayag ng katotohanan hinggil sa malawak at malubha at organisadong sindikato ng pangungulimbat at pangungurakot na nangyayari at nangyari na sa administrasyon nila Marcos at Romualdez. So, hindi nagkamali si Adrian Bersamin sa kanyang agam-agam at pangamba na baka mapahamak siya at gagawin siyang fall guy o sangkala ng sisi at palalabasin na nag-operate lang sila nila Jojo Cades na isa rin sa itinurong bagman runner kagaya ni Bersamin, pinangalanan sila ni Saldico sa involvement nila sa sindikato ng pagsalo ng mga limpak-limpak na pera na idinideliver nila Saldico at ng iba pa na Yusek Bernardo at ng mga iba pang pinagkukuhanan nila ng kickback sa mga projects na ito, mga kababayan, sa infrastructure. Tatlo actually yan na Yusek, no, na parang operator sa loob ng Malacanang, and then silang sumasalo at nag-aariglo ng mga pagpapasiguro na ang kickback at mga kutong at mga pandarambong ay dumarating kina Marcos. Sa side ni Marcos ito, wala pa yung sa side ni Romualdez na mga pandarambong na ibinulgar din ni Saldico, no, bilang co-mastermind ni Marcos si Romualdez sa sindikato ng korupsyon at pandarambong. Yung tatlo na personalidad, at sana ay gano'n na rin ang gawin nila. Mag-execute na rin sila ng affidavit of attestation and declaration of revelation laban sa sindikato ni Marcos at Romualdez. No? We are referring to Undersecretary dati ito na ngayon ay nawawala na naman at hindi na makita, biglang pinatahimik at umiksit, si Yusek Traigib Olaybar. Itinuro ito ni Yusek Bernardo na tagapag-ariglo ni Lulu Lucas Bersamin at nila Marcos at Pangandaman pagdating po sa ilang projects. Pero nakatago at nakabaon ito si Yusek Traigib Olaybar sa Department of Education. No? Bit-bit ito ni Sani Angara. Bagman runner din ito nila Sani Angara. Itong si Traigib Olaybar. Yusek din ang level niya, no? Taga-DepEd siya, pero ang pinapakialaman niya, flood control. Hindi ang pagpapasiguro na maraming classrooms ang maitatayo at makakapag-aral ng maayos sa pampublikong mga paaralan ang mga kabataang Pilipino. Ang inaatupag nitong kulukoy na si Traigib Olaybar ay ang pagkakapirahan, no? Kaya itinuro ito ni Yusek Bernardo ng DPWH na isa ito sa nag-aariglo para kay Lucas Bersamin at sa Malacanang. Itong si Traigib Olaybar na itinuturo din BFF ni Pangandaman. Ang isa pa ay nakatago noon na Yusek sa Department of Justice. Undersecretary Jojo Cades na itinuro ding bagman runner ni Marcos. No less than Saldico nagsabi na yang si Jojo Cades saka si Adrian Bersamin, yan ang mga trusted runner at mga bagman operators ni Marcos Jr. para sumalo ng bilyon-bilyon na pera na ipinaparating ni Saldico. Imagine, nang makuha ni Saldico ang Committee on Appropriations, ang quota niya kay Marcos alone 2 billion pesos per month. Dapat hindi siya bumaba doon. Kaya nagrereklamo si Marcos kay Saldico, ba't kulang? Hindi naaabot ang 2 billion pesos regularly. At isa sa mga text message exchanges ni Marcos at nila Adrian Bersamin ay tumutugma sa revelation ni Saldico na may dinideliver sila na tag 2 billion pesos at ang sumasalo kung hindi si Jojo Cades, itong si Adrian Bersamin. At ipinakita nga itong text message exchanges na to na nagpapatotoo sa revelation ni Saldico. At ganon din po ang pagbubunyag na ginawa ni dating DPWH Secretary, bagman din ito ni Bunuan, kagaya ni Yusek Cabral na ginamit din sila ni Marcos at nila Romualdez. Itong si Yusek Bernardo, 2 billion pesos. Ang sumalo sa Nara Street, dyan sa may Forbes Park, si Adrian Bersamin. At kung hindi si Adrian Bersamin, si Jojo Cades ang nandun. Mga bagman operators ni Marcos po ito, na itinago, ibinaon niya dyan sa loob ng Department of Justice. Si Jojo Cades, wala na rin ngayon, hindi na rin makita ito. At itong si Adrian Bersamin, Presidential Legislative Liaison Office o sa PLLO bilang head. At the same time, direkta din ito nagre-report
kay lolo niya Lucas Bersamin. So, totoo ang binabanggit na ito sapagkat may CCTV footage na talagang nagkausap, pumunta, may mga kasamang abogado, itong si Yusek Adrian Bersamin kay Congressman Lian Liveste sa bahay nito sa Batangas. At ang pinag-usapan doon, may tinurn over siya na mga text message exchanges sa pagitan niya at ni Bongbong Marcos Jr. at iba pa. Hindi pa lubusan at lahat na inilantad ni Congressman Leandro Liveste. Pero kinonfirma na rin po ng iba pang sources like Igay Erese na mayroon ngang mga text message exchanges na naka-screenshot at na-forward na kay Congressman Leandro Liveste mula dito kay Adrian Bersamin. And in fact, mayroon nang kumakalat ngayon na impormasyon din na may kopya na rin po ng naturang affidavit si Congressman Leandro Liveste na galing sa Affidavit of Attestation and Declaration of Revelations ni Adrian Bersamin sapagkat nag-aalala at nangangamba itong si Bersamin, Adrian, na baka makahalintulad ang sasapitin niya kay Yusek Cabral. Ayan. So, alam na natin kung ano pong ibig sabihin ng pangamba na yon sapagkat may katotohanan pwedeng mangyari nga sa kanya yon. Hindi lamang siya gagamitin na sangkalan, kundi pwedeng siya ay mamamatay na lang bigla. Iyan din po ang dahilan kung bakit si Yusek Bernardo at sila Alcantara at sila Bryce Hernandez ay mas pinili nilang makulong na lang o kaya magpailalim sa witness protection kaysa naman katayin sila ng sindikato ni Marcos at Romualdez. So, sino pa ang mga nag-execute ng affidavit? Mukhang si Lucas Bersamin ay mayroon na rin ito. Kung gano'n ang ginawa ng kanyang apo, hindi naman pwedeng hindi lang konsulta ito kay Lucas Bersamin, itong si Adrian Bersamin, no? Di po ba? Ang nagpasok sa kanya diyan ang lolo niya. Apo sa pamangkin ni Lucas Bersamin, itong si Adrian Bersamin. No, si Lucas Bersamin, yung dating executive secretary ni Marcos Jr. Malamang nag-execute na rin ng affidavit niya itong si Jojo Cades para guarantee assurance niya rin na in kaso may mangyari sa kanya, bigla siyang mawala o mamatay na lang siya bigla, kagaya ng nangyari biglang namatay ito o pumanaw si Undersecretary Catalina Cabral ng DPWH na siyang pinakapuno ng depositoryo ng mga records ng insertions, allocables, sindikato sa budget for the last 3 years ng budget cycle ni Marcos, bigla na lang namatay at pumanaw ito. Si Yusek Cabral. So, hindi lang most likely si Adrian Bersamin ang mayroong in-execute na affidavit. Most likely po ay nag-execute na rin ng affidavit ang iba pa na mga sensitibo. Dapat kay Amina Pangandaman mag-execute na rin siya ng affidavit, no? Si Lucas Bersamin and even si Bunuan. Yan po ang triumvirate na yan eh. Pangandaman, Lucas Bersamin at si Bunuan. Sila po ang ringleaders kung paano ipa-execute ni Marcos ang pandaraya sa budget. Pero ang bagman ground operators, runners, para mapasiguro na pumapasok ang pera, bahala ng dumiskarte si Pangandaman sa kanila, dumiskarte din si Lucas Bersamin, dumiskarte din sila Romualdez, basta yung para kay Marcos na SOP na kutong at mga pagnanakaw ay ma-deliver, okay na siya. Kaya yun ang role nito ni Yusek Jojo Cades at ni Yusek Adrian Bersamin. So, mayroon din po tayong nakuha na impormasyon na nag-execute na rin po at nakahanda ang affidavit ni Jojo Cades sakali pong magkaipitan at magkaroon po ng totoo at seryosong investigasyon, lalo na kung hindi na presidente si Marcos Jr. at nandyan pa rin sila, malamang sa malamang ay aabutin sila ng investigasyon at makukulong sila. So, hindi man pwede na sila lang ang makukulong at mananagot, no? Itong sila Adrian Bersamin, itong sila Jojo Cades at itong sila Traigib Olaybar. Dapat ganon na rin pong gawin ni Lucas Bersamin at nila Pangandaman at nitong Bunuan, na dapat magkaroon na sila ng sesyon at magsagawa ng coordinated affidavit
upang si Marcos Jr. mismo ay mailantad na at ang buong sindikato niya sa kanyang pagkukunwari, bagamat hinuhugasan pa siya at pinagtatakpan ni Ping Lacson at nila Dito Soto sa Senado at pati ang ICI na gimmick niya lang din. Pero kung lumantad na po si Adrian Bersamin as runner bagman ni Marcos at may ganun na rin paghahanda ng affidavit o may affidavit na itong si Jojo Cades, ano pang inaantay nyo, Trigib Ulaybar? Ano pang inaantay nyo, Amina Pangandaman at Lucas Bersamin at Bunuan? Kasi yan nga ang mga direct ringleaders or ringleaders sa baba ni Marcos, si Bersamin, si Pangandaman, at saka pati yan si Ralph Recto, syempre, siyang sa finance nung panahon na yon, at pati si Martin Romualdez bilang co-conspirator ni Marcos as chief operators para mailarga ang pangungulimbat sa budget. So si Bersamin, Lucas, bilang executive secretary, si Pangandaman bilang budget secretary, pati si Ralph Recto at itong si Bunuan sa DPWH. Sila po ang direct ringleaders ni Marcos. Paano ipasiguro na magkakaroon ng insertions, magkakaroon ng allocables ng mga pork barrel ng pandaraya sa budget na pagkakakitaan. Yun po ang purpose niyan. Ang ground operators, itong si Jojo Cades na itinago sa DOJ dati bilang undersecretary, itong si Adrian Bersamin na itinago bilang chief ng Presidential Legislative Liaison Office bilang undersecretary din, at itong si Undersecretary Trigib Ulaybar na bagman operator din ng mga Anggara na nakakakonect kay Pangandaman dahil BFF po sila ni Pangandaman ayon sa report. Kung ano pong BFF niyan, alam nyo na yan, mga kababayan. So ito po lahat ay pwedeng magpabilis ng pagbagsak talaga ni Marcos at paglaya sa poder sila ni Romualdez kung isiwalat na nila Lucas Bersamin, nila Amina Pangandaman, nila Bunuan na ang nag-utos ng lahat na yan si Marcos before it's too late for them, no? Kasi ihuhulog sila isa-isa eh. Inihulog nga si Saldico kahit na nagde-deliver ito ng mga tag 2 billion pesos per month, no? Sa Bulacan projects alone na sinindikato nila, sabi ni Saldico, nakapag-deliver siya kay Marcos at kay Romualdez ng around 56 billion pesos na kinulimbat sa proyekto sa Bulacan. Hindi pa kasama yung hiningi ni Marcos na 100 billion pesos insertions na ginawa ng paraan ni Saldico dahil tinatakot na siya ni Marcos na ipatupad ang 100 billion insertions, 100 billion pesos, at pinadeliver ang 25 billion pesos. Lahat ng ito, ang sumasalo kung hindi si Jojo Cades, itong si Bersamin, mga kababayan, dyan sa Forbes, o kaya doon sa Aguada Street, no? Aguado Street, sa may Malacanang, o kaya karamihan sa Forbes. Kaya kumuha sila ng bahay dyan sa number 30, Tamarin Street, at yung sa may McKinley Road na kay Romualdez din nabagsakan, pinapakuha siya ni Marcos Jr. ng bahay sa Forbes Park na nagkakalaga ng mahigit 1 bilyon para gawing depositoryo ng deliveries ng billions of pesos ng proyekto na kinulimbat nila at ginawa nilang ghost project at kinonvert into cash. So sana ay ilantad na ni Yusek Jojo Cades, nila Yusek Ulaybar at nila Yusek Adrian Bersamin ang katotohanan na sila ay mga ringleader operators. At ang kanilang boss direkta, sila Marcos, o kaya dito dumadaan kay Lucas Bersamin, o kaya dito naman kay Bunuan pagdating kina Yusek Bernardo at Yusek Catalina Cabral. Ganyan po ka-elaborate ang organisasyon ng sindikato ni Marcos Jr. At ngayon, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sa Diyos, na siyang nagbigay ng paraan na lumantad ang katotohanan ngayon, unti-unti nang naaagnas ang maskara ni Marcos. Kahit ano pang make-up ang gagawin sa kanya ni Ping Lacson, make-up talaga. Bakit magaling bang mag-make-up si Ping Lacson? Obvious naman eh. Di po ba? Kahit anong gawing pag-make up ni Ping Lacson at ni Tuta Soto kay Marcos, at kahit ano pang paiwas pusoy na pagmamalinis ni Martin Romualdez at ng sindikato nila sa Kongreso, ito na ngayon lumalantad. Tumutugma ang testimonya
revelations at pangyayari March 2025 hanggang July 2025 na mga deliveries, mga kababayan. At ito po ay kautusan ni Marcos lahat. Sana po ay gabayan ng Panginoon pa ng lakas ng loob, talas ng isip at proteksyon si Congressman Leandro Libeste nang sa ganun po mailantad niya ang mga nilalaman ng mga affidavit at iba pang mga ebidensyang ibinahagi ni Yusek Adrian Bersamin sa kanya. At ang mga text message exchanges na ito ay magdadagdagan pa ang detalye nito kung ilabas na ni Congressman Libeste. Malamang nagtatago na ngayon o nagsisecure na ng sarili niya itong si Yusek Adrian Bersamin. At ako ay naniniwala na mayroon na rin paghahanda ng affidavit niya o salaysay niya si Lucas Bersamin na lolo niya at pati po itong si Yusek Jojo Cades and maybe pati si Amina Pangandaman at si Bunuan. Kasi alam nila ang karakter ni Marcos at nila Romualdez, kapag ginamit ka na at nagamit ka na, you are already expendable. Ibig sabihin po, pwede ka nang mawala, gawing sangkalan, at ibunton ang pagsisisi ng lahat ng krimen sa iyo. Bagamat ikaw ay operator runner lang o facilitator. Kagaya ni Saldico, winasak ang kanyang pagkatao, hinabol ang kanyang mga ari-arian, pati yung ibang kinita niya sa negosyo, idinamay na rin nila Marcos at Romualdez, at si Saldico ngayon ay nagtatago sa labas ng bansa. Dahil kung bumalik siya at narito sa Pilipinas, malamang kapareho din ni Yusek Cabral ang ikasasapitan ni Saldico. Kaya nga, naniniwala tayo na totoo ang pag-execute ng affidavit ni Adrian Bersamin doon sa bahay ni Congressman Leandro Libeste sa Batangas. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay na ito. Ito na ang pagkakataon that when God wants the truth to come out, God will make ways for truth to come out. Wala ka nang kalusot-lusot dito, Marcos. Ang iyong mga digital prints, numero, at pati ang exchanges mo, mayroon ng kopya na hawak ni Congressman Libeste at mukhang isinalaysay na rin ng dati mong bagman runner na si Adrian Bersamin. At mukhang ganoon na rin ang patutunguhan dito kay Yusek Jojo Cades sa ginawa ni Yusek Adrian Bersamin. And most likely, si Lolo Lucas Bersamin, mayroon na rin pong inihanda para dyan. Malapit-lapit na ang pagliwanag ng katotohanang buo sa taong bayan at bahala na ang mamamayan at iba pang sektor kung paano natin tatanggapin na pinamumunuan ng isang sindikatong kriminal, adiktos, at wala sa katinoang matino at maisip na matuwid ang gobyerno natin sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez.